Kamakailan po lamang ay ginanap ang Vice Mayor's League of the Philippines monthly meeting. Bulacan chapter po ito na ginanap sa Santa Maria, Bulacan at talaga namang napakaganda ng kanilang event place. At makikita nyo pa lang sa landscape pa lang ng mga halaman, talagang alagang-alaga na ito. Hindi ko natanong kung anong lugar ito sa Santa Maria, Bulacan, pero resort and events place ang tingin ko dito. At talaga namang sa labas mamamangha ka na kaagad sa ganda at talagang nature na nature ang datingan dito sa lugar na ito, malawak ang space. At eto nga, sabi ko nga sa labas pa lang pinaghandaan talaga at napakaganda ng kanilang presentation at preparation at ng kanilang pagwe-welcome sa mga guests dito sa Vice Mayor's League of the Philippines Bulacan Chapter. At dito nga yung mga tarpaulin ng mga Vice Mayors ay dinisplay nila dito sa harapan pagwe-welcome nila sa kanilang mga bisita sa mga guests. At sa totoo lang, pangalawang beses ko pa lang ito na-attend ng Vice Mayor's League of the Philippines Conference, monthly meeting actually. At nakakatuwa na ma-meet ang iba't ibang mga leaders o vice mayors ng lalawigan ng Bulacan. At bukod doon ay napakasarap ng pagkain. Yun pala ang pinunta, pagkain. Pero hindi, kasi dito sa mga ganitong pagkakataon makikita mo ang iba't ibang kultura, tradisyon at kaugalian ng mga bayan sa lalawigan ng Bulacan. At makikita mo rin maski papano dito kung paano ka ba i-welcome sa ibang bayan at kung ano yung estado ng bayan nila, kasi hindi naman ako ganun ka-alam kung gaano kaunlad ang isang bayan. Pero dito sa Santa Maria, Bulacan, mapapansin nyo na talagang ang event place na pinaganapan ng Vice Mayor's League of the Philippines monthly meeting ay talaga namang bonggacious, pinaghandaan. At alam nyo, talagang nabusog ako dyan, sa totoo lang. Ayan ang aming table, kalumpit. Sa dami po namin, na-occupy na namin yung isang buong table, dapat dalawang bayan kami dyan. At eto, may registration. Hindi na nga namin natapos, sayang pero okay lang. Nagpa-register kami. At actually, hopeful ako, baka merong raffle Kasi nung nakaraang monthly meeting, yung first monthly meeting na inattendan ko, may paraffle. At syempre, maski paano nanalo kami. At yun, eto, hindi na namin natapos dahil si Vice Mayor ay may lakad pa afterwards. At kaya nauna na kami umuwi. Pero na-enjoy po namin ng buong kaganapan. At nakakatuwa, accommodating lahat, mababait ang mga staff. At lalong-lalo na ang host na bayan, ang Santa Maria, Bulacan. At nakakatuwa din ang kanilang pag-unlad. At dito nga may mga presentation sila, kagaya ng kalumpit na naghahangad din na magkaroon ng isang level 2 hospital. At ito nga ang mga staff nandito, mga nasa table na. At ang food ay bonggacious, hindi ko napapakita ha. Pero talagang anli ang tiyan ko, Diyos Mariosep. At si Vice Mayor Zar Candelaria, siya lagi yung early bird dito kadalasan. At ang mga Vice Mayors, nagkakatuwaan, nagpapa-picture taking, at kanya-kanyang kwentuhan na nagka-catching up. Nakakatuwa sila. Ang galing din ng dalawang nag-perform. Ang ganda-ganda ng mga boses nila. Hindi ko na napakita yung isa. At talaga nagmamadali po tayo lagi. Medyo busy-busyhan ng lola. Pero eto nga, nag-video tayo ng kapaligiran. Tinitignan natin at pinafamiliarize ang sarili natin sa mga muka, sa mga kasamahan natin. Hindi lamang sa kalumpit. Siyempre, dahil kilala na natin itong mga to. Kasama natin to araw-araw. Pero siyempre, yung mga ibang staff ng ating mga kasamahang Vice Mayors dito sa lalawigan ng Bulacan. Taas po ang ating kanang kamay. I am a Vice Mayor, and my covenant with my people is to devote myself to public service,
By divine providence and by the will of the people, I am mandated to preside over the local legislature, that with integrity and statesmanship shall lead the local legislature to enact measures and ordinances for the common good and fulfill my people's aspirations for happiness, peace, and prosperity. May the Almighty God help me consecrate myself for the people I am called to serve. Thank you very much. Good morning. Thank you po, Vice Mayor Kim po. Isang magandang umaga po, palang umaga sa ating mga kasamahan sa Vice Mayor Leagues of the Philippines, Bulacan Chapter. Sa pamumuno po ng aming Pangulo na si Vice Mayor Banjo Estrella ng Giginto. Magandang umaga po, Pangulo. Pasensya na po kayo sa nakayanan ng bayan ng Santa Maria. Sa akin pong kaibigan at talagang sabi nga namin, ang aking talagang matagal ng kasama, kaibigan, ang ating bukal ng 6 na distrito, Bukal J.D. Guzman. Magandang umaga sa iyo, mahal na bukal. Sa kasamaan ko po sa Sangguniang, Tambayan, nandiyan po ang ating ang mga konsyal. Pumanin po yung iba, talagang hindi maiwasan dahil may mga pre-schedule na. Nandiyan po si Konsyal Mac Clemente. Pakitayo lang po para makilala kung gaano kagagandang lalaki ang konsyal ng bayan ng Santa Maria. Nandiyan si Konsyal Carl Gerald Castillo. Puro artistahin niya. Si Konsyal Neil po, nandiyan kanina. Mga Vice Mayor, welcome po kayo sa bayan ng Santa Maria. At kaya po kami ay nandito po ang aming sanggunian at ang mga liga ng barangay nakikisa para sa ating activities na ito. At inulit ko, pagpasensyaan nyo na po kung ano man ang nakayanan ng bayan ng Santa Maria dahil ito po ay tulong sa amin ng local government. Magandang umaga po mga ka-Vice Mayor. 2013, alam ko nakabili siya ng lupa pero kinapos ang area, hindi po pinayagan ng Department of Health. Kaya kailangan po talagang lupa ay 2.5 hectares para maging accredited sa Department of Health. Pag-upo po namin ni Mayor Omin ng June 1, July 1, 2022, Antimano po, sumulat siya sa amin na maglaang para siya makabili ng lupa na 2.5 hectares sa halagang 3,000 na nakakalaga ng 75 million. Hindi naman po sa dalawang isip ang aking mga konsyal, pinayagan po namin si Mayor Oming na makabili ng lupa na halagang 75 million. Ito pong ospital na to ay 6 na palapag na mayroong pong basement. Hindi lang po basta hospital to. Ito po yung tinatawag na hospital na level 2 hospital. Meron po itong ICU, merong OR, at meron din po itong mga recovery room. Yung po nakakita nyo helipad, hindi po yun palamuti. Pinakita nyo helicopter. Meron pong helipad ito. Kaya ganyan po kasi ang ginagawa namin sa Department of Health. Alam naman po natin, napakarami pong lugar at bundok na napuntahan para magpagtayo ng ospital ng Department of Health na ako mismo, na team ko nagde-design. Kaya po namin ito nilagyan ng helipad. Kasi ito po yung mga bagay-bagay na in case of emergency, hindi mo na maisasakay sa ambulansya ang pasyente, helicopter po talaga ang ginagamit. Ilang na pong ospital ang nagawa ko niyan, ang Paulino Garcia. Alam po yun ni Vice Mayor Jan Alvarez dahil malapit na malapit po yun sa San Miguel, yung Paulino Garcia. Ako po yung gumagawa doon, ng multi-specialty building doon na 6 na palapag. Ganito po yun. Kaya ko nasasabi na hindi lang bayan ng Santa Maria makikinabang dito dahil ang aming Purogasiano Mercado, kahit po taga Marilao, taga Bukawi, dinadala po dito pero kulang na kulang po sa facility. At lagi ko po sinasabi sa mayor namin, Mayor, kaya natin ito.
Positive naman po si Mayor. Sinusuportahan naman po kami. Kasi pwede naman po ang isang bayan pumasok sa public-private partnership sa PPP para po mag-supply ng mga equipment. Ganyan po halos ang mga ginagawa namin na talagang may kapartner kami. Kaya nga sabi ko, sa dami ng lugar na aking napupuntahan at ako yung gumagawa ng ospital. Kaya nga po kuminsan, sumasakit ang ulo ko, ikaw ang gumawa ng 11 ospital lang sabay-sabay, bakit hindi ko kayang gawin sa bayan ng Santa Maria? No? Maganda yung flow ng program nila. Pinakita nila yung mga achievements nila at saka mga future plans. At nakaka-inspire, nakaka-motivate din dahil lalong-lalo na sa amin sa Kalumpit, Bulacan, nagsisimula pa lang ang mabilis na pag-asenso ng aming bayan at nakakatuwa na maging ang ibang bayan dito sa lalawigan ng Bulacan ay nagpupursige din sa pag-unlad at pagbabago at lalong-lalo na ang lahat ng ito ay ginagawa po ng ating mga liderato ng pamahalaang bayan, ng pamahalaang panlalawigan para sa ikauunlad ng bawat mamamayan. Kumbaga hindi lang tayo aasa sa ayuda, lalong-lalo na kapag may ganitong mga baha at kalamidad, hindi lang laging food packs, hindi lang ayuda, at mas maganda na magkaroon ng mga malalaking proyekto gaya ng mga ospital, pamilihang bayan na makatutulong sa ating bayan, lalong-lalo na yung mga income generating na makapagdadagdag pa ng budget para magkaroon at matustusan ang mga iba pang proyekto na makatutulong sa atin at makapagbibigay ng trabaho. At dito nga sa Santa Maria, Bulacan ay inilatag nila ang kanilang mga achievements, mga accomplishments ng bayan at ang kanila pang mga future plans. At hindi ko na to inisa-isa pang pakita kasi mahaba-haba din. Pero nakaka-inspire talaga, nakaka-motivate. At itong mga ganitong pagkakataon na natututo tayo ay isang magandang experience para sa atin. Hindi lamang dahil sa tayo ay nasa social media, kumbaga nadadagdagan ng ating kaalaman at lumalawak ang ating kaisipan ukol sa mga bagay-bagay na involve ang ating komunidad, ang ating mamamayan, ang ating bayan, at ang ating panlalawigan. Mainam din na tayo ay marunong at nakakaalam ng mga kaganapan sa ating kapaligiran. Kumbaga, kung halimbawa rin na magkaroon ng mga kagaya ng pandemic, handa tayo, alam natin kung saan tayo tutungo, at alam natin ang mga proyektong bayan na makatutulong sa atin kung tayo magkaroon ng mga pangangailangan like mga emergency o kung saan ba magkakaroon ng mga benepisyo o kung halimbawa na may kalamidad, paano ba makuha ang calamity fund o ano pa ba ang mga proyekto at benepisyo at pribilehiyo na maaaring ibigay ng ating pamahalaan sa ating mga mamamayan. Yung mga ganitong mga experiences at ganitong mga kaalaman ang gusto kong natututunan dahil dito umuunlad po ang ating kaisipan at magsige pa paano ay nagkakaroon tayo ng background kung paano tayo magkakaroon ng kontribusyon at makatutulong sa ating pamayanan. So yun lamang po. At salamat po sa panonood. Ako po si Think Big, Charo Mariano at kita-kita po muli tayo sa mga susunod pang videos at sana po kagaya ko ay mayroon din kayong natutunan. At maraming salamat. Kita-kits muli.